Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 20 April 2024. Dito tayo sa Aklat ng Awit ni Solomon. Umidip lang tayo ng 2 hours guys. Tapos dito naman tayo sa ating pakikipag-usap kay Father God. Alam mo, kahit puyat ka, basta't masaya ka, okay lang. Kasi nga, alam nyo naman na pag Marcos na ang usapin is talagang nakatutok tayo. Kaya kahit napanood ko na yun kahapon, pinanood ko pa rin kagabi ng live sa ni Derek Prede Valera. So, inano ko pa rin siya. Inulit ko siya ng panood. O, diba? Ewan ko, basta't usapin Marcos na hindi tayo pwedeng umabsent sa panonood niyan. O, diba? Halata talagang Marcos simula't simula pa. Ewan ko guys, basta ako kasi kung sino man yung namumuno sa ating bansa, kahit hindi Marcos noon, sumusuporta tayo kasi nga masunurin tayo sa batas, tsaka gusto nating umunlad ang ating bansa. Lalo pa pagka Marcos ang namumuno, natural susuporta talaga tayo ng todo. Kasi diba, tsaka gumagawa tayo ng paraan na huwag tayo maging pabigat sa gobyerno kasi nga iniingatan din natin na huwag mapulaan yung ating sinusuportahan na Marcos. So kaya alam niyo na, yung ingat na ingat tayo na kailangan masunurin tayo sa batas, tsaka huwag talaga, ako nga nagsasalita ako as Maka Marcos, hanggat maaari ayokong sumuway, kasi ayokong mapintasan yung presidente ko, ganun. Pero ganun pa man, kahit naman hindi Marcos, sumusunod pa rin naman tayo, kasi nga, gusto natin mapaunlad ang bansa natin. Pero kaya nga lagi kong sinasabi, sana yung hindi Maka Marcos sa panahon ngayon na sumunod din sila, kasi noong araw naman kami naman sumusunod din sa kanila, 'di ba? Para fair lang. Kaysa naman yung nakaluklok na yung ating presidente tapos aalisin na naman nila. Parang sinasayang niyo lang yung boto namin, 'di ba? So yun. Naglabas ng sa loobin. Hindi, basta kahit puyat, masaya naman tayo kasi nga, syempre, yung usapan is Marcos. Nagsalita kasi si First Lady, kaya yun. Todo suporta tayo. Okay. Nandito na tayo sa Aklat ng Awit ni Solomon, chapter 5, Mangingibig. Basa guys, pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Mangingibig, Awit ni Solomon, chapter 5. Parang sagutan kasi ito guys ng babae tsaka ng mangingibig. So kung gusto nyo ng ng mga tula para sa iniirog nyo, sa mga iniibig nyo, so dito kayo pumunta kay Awit ni Solomon. Awit ni Solomon, chapter 5, verse 1. Nasa hardin ako ngayon, aking mahal, aking sinta, at ako ay nangunguha ng anong balsamo? Nangunguha ng balsamo at ng mera. Anong balsamo, guys? Yung balsamo? Hindi pa ako nakakita ng Okay, nasa hardin ako ngayon, aking mahal, aking sinta, at ako ay nangunguha ng balsamo at ng mira. Nilalasap ko ang tamis nitong pulot ng pukyutan, iniinom ko ang gatas at alak na malinamnam. Mga babae, kumain na at uminom kayong mga mangingibig hanggang kayo ay malango sa tamis ng pag-ibig. Ang ika-4 na awit, babae, Awit ni Solomon, chapter 5, verse 2. Kahit na nga sa pangarap, kung ako ay natutulog, naririnig ang mahal ko sa pinto ay kumakatok. Mangingibig, ako'y iyong papasukin, aking mahal, aking sinta, na tulad ng kalapati, ubod linis at maganda, basang-basa ang ulo ko nitong hamog sa umaga. Babae,
Awit ni Solomon chapter 5 verse 3, muli pa bang magbibihis gayong ako'y naghubad na? Akin bang dodumhan muli na hugasan ng mga paa? Verse 4, nang hawakan ng mahal ko ang susian nitong pinto, damdamin ko ay sumigla, lumundag ang aking puso. Verse 5, ako ay bumangon upang siya ay pagbuksan, binasa ko ng mera itong aking mga kamay at ako ay lumapit sa pinto ng aming bahay. Verse 6, ngunit nang siya ay pagbuksan ko, hindi ko na inabutan, hinanap ko ng hinanap, ngunit hindi natagpuan. Sa laki ng pananabik na tinig niya ay mapakinggan. Tinawag ko ng tinawag, ngunit walang kasagutan. Verse 7, ang mahal ko ay hinanap, di tumigil, di naglubay, hanggang ako ay mahuli, mga tanod nitong bayan. Hinagupit nila ako, walang awang sinugatan, balabal ko ay hinatak, pinunit pa at ginutay. Verse 8, mga dilag ng Jerusalem, ipangako ninyo sa akin kung mahal ko ay makita sa kanya. Sana'y sabihin, iyong sintay ng hihina, pag-ibig mo'y hanap niya. Mga babae, awit ni Solomon chapter 5 verse 9, o babaeng napakaganda, bakit di mo ilarawan? Hinahanap mong lalaki na sabi mo'y iyong mahal. Sa amin ay sabihin mo kaiba niyang katangian na dahilan ng bilin mo't mahigpit na panambitan. Babae. So tatlo na sila ngayon guys. Meron ng mga babae at babae. So dito tayo naman sa babae. Awit ni Solomon chapter 5 verse 10. Okay rin tong sagutan ng Okay, babae. Verse 10 na tayo guys. Ang irog ko ay makisig, matipuno ang katawan. Sa 1,000 ay siya lang ang may gayong katangian. Verse 11, alon-alon ang buhok niya, mahaba at mangingintab. Mahal pa iyon kaysa ginto, kulay uwak ang katulad. Really? Mas mahal pa raw sa ginto yung buhok guys. Verse 12, mata niya ay okay. Maganda rin yung kaya lang siguro sa magsing irog lang to. Verse 12, mata niya ay mapupungay parang ibon sa may batis, kalapati ang katulad at gatas pa ang panlinis. Verse 13, kayo na umintindi guys. Ang kanyang mga pisngi simpango, kasi nga tula nga to, diba? Verse 13, ang kanyang mga pisngi, simbango ng isang hardin, mga labi, parang leryo na kasasabik na simsimin. Verse 14, kamay niya ay maganda o kay inam na pagmasdan, suot niyang mga singsig, bato nito'y ubod mahal. Wari-yaring ang katulad ng buo niyang katawan, naliligid ng pahiyas, na safirong makikinang. Verse 15, mga hita niya at binti, marmol ang kabag. Ano ba yan? Yan dinidescribe ng babae guys, yung hita ng lalaki, ng mangingibig niya. Verse 15, mga hita niya at binti, marmol ang kabagay, ang mga patungan ay gintong dalisay, parang bundok ng Libanon na makapigil hininga, kumbaga sa mga kahoy, mga cedar ang kagaya. Verse 16, awit ni Solomon, chapter 5, verse 16. Malangalabi ay maalab, matamis kong humalik, buo niyang katauhan, sadyang kaakit-akit, iyan ang ayos at larawan nitong aking iniibig. Sa madaling salita guys, gwapo yan. Okay, awit ni Solomon, chapter 6, mga babae. Awit ni Solomon chapter 6 verse 1, o babaeng napakaganda, giliw mo'y saan ba nagpunta? Ika'y aming tutulungan sa paghanap mo sa kanya, babae. Verse 2, ang mahal kong kasintahan ay nagpunta doon sa hardin na ang halamay mababangong mga tanim, upang kawan ay bantayan at ang liryo ay pitasin. Verse 3, ang irog ko'y akin lamang at sa kanya naman ako, sa kanya na nagpapastol ng kawan sa mga liryo. Ang ikalimang awit, mangingibig, awit ni Solomon chapter 6 verse 4,
Katulad ng Jerusalem, ang ganda mong tinataglay, tila Tarzan, may pang-akit ang iyong kagandahan. Verse 5, sa aki, huwag mong ititig ang mata mong mapupungay, pagkat ako'y nabibihag, hindi ako mapalagay. Ang buhok mong anong haba, pagkilos mo'y sumasayaw, parang kawan na naglalaro sa bundok ng gailid. Verse 6, ang ngipin mo'y kasimputi nitong tupang bagong linis, walang kulang kahit isa, maganda ang pagkaparis. Verse 7, ang ganda mo'y di magawang maitago ng lubusan, nasisinag sa bilo mo kagandahang tinataglay. Verse 8, ang reyna ko'y 60, 80 ang kalagoy. Aray ko. Si King Solomon, di ba sabi ko nga sa inyo dati, si King Solomon is 1,000 halos yata yung ano. Tingnan mo. Verse 8, ang reyna ko'y 60, 80 ang kalaguyo, bukod do'y marami pang di mabilang na kasuyo. Yun nga ang pagkaintindi ko dati, umabot siya ng 1,000 pag ibilang mo lahat ng kalaguyo niya. Yung mga naging babae pala niya. Aray ko. Okay, ulitin ko. Verse 8, ang reyna ko'y 60, 80 ang kaluguyo, bukod do'y marami pang di mabilang na kasuyo. Ang tanong ko, 365 days lang ang isang buong taon. Paano mo yan maaasikaso, diba? Okay, verse 9. Ulitin ko nga ulit, guys. Ang reyna ko'y 60, 80 ang kalaguyo, bukod do'y marami pang di mabilang na kasuyo. Verse 9, ngunit ang tangi kong mahal ay isa lamang, kalapati ang katulad ng taglay niyang kagandahan, nag-iisa. Siyang anak ng ina niyang minamahal, kaya siya ay mahal nito ng higit sa kanino man. Tunay na siya ay mapalad. Mga dalagay nagsasabi, mga reyna at kalaguyo sa kanya ay pumupuri. Verse 10, sino itong sa tingin ko ay tila bukang liwayway, kasing ganda ng buwan, kasing ningning nitong araw. Verse 11, ang hardin ng almendra ay akin ng pinuntuhan upang tingnan sa libis bagong sibol na halaman. Pati ang mga obas baka nais ng magbunga at saka ang mga puno nitong kahoy na granada. Verse 12, kay laki ng pananabik na ikaw ay makatalik, katulad ko'y mandirigma, labanan ang siyang nais. Mga babae. Verse 13, magsayaw ka. Okay guys, awit ni Solomon chapter 6 verse 13. Mga babae, magsayaw ka o babaeng Sulamita upang ikay mapagmasdan o dalagang sakdal ganda. Babae, ano't inyong ninanais na masdan ang Sulamita na tulad ng mananayaw sa panahon noong una? Bukas na itong guys, chapter 7, mangingibig naman ang sasagot. Bye everyone, God bless.